So, good day everyone. So, sa CSPT C5 naman natin, i-discuss naman natin Artificial Intelligence or AI. So, yung AI ay ibig sabihin nito is yung ability ng isang technology or particularly yung computer systems na mag-simulate ng processes na may human intelligence. So, para silang tao din kung pag-isip. So, dito meron silang tatawag na AI applications na pinapalooban ng expert systems, natural language processing, speech recognition, and machine vision. So, dito, itong mga applications na ito, binubuo nito ang isang AI. So, pwede siyang mag-act as a language processing. So, pwede niyang gayahin or mag-translate ng iba't ibang languages. Expert systems, pwede siyang mag-offer ng mga advice or mga recommendations sa tao. Speech recognition, so makapag-recognize ng salita. For example, salita ng isang presidente, pwede niya yung ma-recognize. And machine vision, which is pwede siya mag-predict base sa mga data na nag-gather niya. So yung mga AI systems ay nag-operate by consuming huge amounts of label training data. Ibig sabihin, tinitrain yung AI na yon para sa para magamit siya by giving him a huge amount of data. So, ito yung tinatawag natin big data. So, nag-examine siya ng data for correlations and patterns. Tingnan niya kung may pattern ba na nangyayari. And ginagamit niya ng pattern na yun para mag-predict ng potential na outcome or result. So, sa paraan ngayon, pwede niya, kunyari, ang isang image recognition program, pwede niyang makapag-recognize or makapag-characterize ng item sa isang photograph by going through millions na pictures or items na example lang ganon. Or yung chatbot na supplied by text samples ay matuto na makapag-create ng isang realistic conversation versus sa tao. So yung generative AI algorithms naman ay nagde-develop ng mabilis and pwede silang mag-produce ng realistic text, graphics, music, and other media. So baka siya ng DALL-E and iba pang sort of applications na may ganitong part, which is generative AI. So, syempre may iba't ibang AI platforms tayo na created na. So, isa na dito is yung Microsoft Azure AI. Is syempre yung binanggit nga natin is isa siyang cloud computing solution na nag-allow sa'yo na makapag-develop ka, mag-test, deploy, and manage ng applications and services using data centers na minamanage ng Microsoft. So yung platform na to ay may mga iba't ibang features na useful na makakatulong sa organizations and sa mga users nito sa paggamit ng AI at pag-optimize ng kanilang mga processes or procedures. So yung Azure na to is napaka-distinct niya dahil sa iba't ibang napaka-distinct niya, comes from different native apps and wide range ng iba't ibang mga services. Since kino-cover niya lahat ng pangangailangan mo katulad ng networking, storage, databases, gamit ang isang platform. In addition, nagpo-provide din siya ng machine learning studio na nag-enable na ang ML or yung machine learning na maging madali sa everyone. So, dito sa machine learning, tinuturuan mo yung machine kung paano siya mag-behave para siyang tao din. So, dito yung intelligence application development, deployment, and management ay ginagawang simple gamit ang user-friendly na UI or user interface pagdating sa mga complex model, which is ginagamitan na lang siya ng drag and drop interface and mga built-in algorithms. Next is meron tayo ditong TensorFlow. So yung TensorFlow is a open source AI and machine learning framework na created ng Google Brain para mapadali naman yung machine learning intelligence. So may iba't ibang mga magagandang features ang TensorFlow. Simula sa smart reply ng Gmail, ito yung suggestions na pwede mong i-reply sa Gmail pag gumagawa ka ng mga email papunta sa isang user.
So ito ng mga recommendation niya. Or speech recognition na matatagpuan natin sa gadgets like Google Home. So dito din mayroon ding mga AI tools na in addition sa TensorFlow para mas mapadali pa lalo ng pag-implement ng mga models for machine learning. Also, yung TensorFlow ay may ability din na mag-alter ng iba't ibang brain network. So dito pwede niyang i-alter ng mga brain networks sa machine intelligence, sa machine learning, which is makakapag-change ng reality baka doon sa AI. Next is yung OpenAI. So syempre kilala naman ito ng halos lahat. Ito yung gumawa ng ChatGPT and yung DALL-E. So syempre founded siya ni Elon Musk, which is yung magmamay-ari ng SpaceX and Sam Altman. So ito famous din to, nakalimutan ko lang kung ano. So finound niya ng OpenAI na may goal na i-allow nga yung AI para sa lahat. So since nung ChatGPT though may bayad, pwede siyang i-access ng kahit na sino kung ano mang gusto mong i-prompt doon. So syempre yung OpenAI nga is a type of generative AI na nag-e-enable sa AI na mag-create ng content ng sarili lang niya. So yung GPT model, so isa siyang next generation convolutional AI system na syempre ginawa nga ng OpenAI, ay isa lamang sa mga example kung paano nga yung OpenAI na company ay napaka-advanced pagdating sa artificial intelligence. So recently, nirelease nila ng DALL-E 2. So ito yung predecessor ng DALL-E. So isa siyang visual AI system na kunyari magpo-prompt ka lang doon na create a gantong environment. I-create niya yun so with visuals, so as a picture. So ganito ka-advanced yung artificial intelligence na ginagawa ng OpenAI. And also meron din siyang API which is napaka-unique pagdating sa lahat ng gumagawa ng AI, lahat ng mag-handle ng mga artificial intelligence. So since ng API kasi mampadali siya and napapadali niya ng mga pag-integrate ng artificial intelligence sa iba't ibang mga applications and websites. Next is yung Google AI na ginawa ng Google. So dito ina-assist niya ng mga developers with AI capabilities. So isa sa distinct na ginawa ng Google AI is yung Google Bard, which is in contrast sa ChatGPT naman na ginawa ng OpenAI. So dito ina-assist niya yung mga developers na mag-train ng sariling model and may access ka din sa pagdating sa TensorFlow and AutoML, Auto Machine Learning. So nabanggit natin to kanina. So isa pa dito is yung mga users na mag-utilize ng machine learning gamit yung Google is equip ito ng mga powerful machines na nagrara ng PyTorch, Keras, TPUs, and TFX components. So yung Google AI platform ay gumagana siya sa maraming types ng businesses, from small to medium enterprises na naghahanap ng affordable na modeling solutions with AI capabilities, which is nagsisik ng smooth scalability. Sunod dito is yung Amazon Web Services or yung AWS. So Amazon Web Capabilities, AWS, ay nagpo-provide din siya ng machine learning capabilities and cloud infrastructure sa pag-develop ng intelligent applications. So yung mga developers pwede silang mamili sa wide range of AI services na ino-offer ng AWS. Kasama na dito yung deep learning and cloud native machine learning technologies para i-meet yung iba't ibang mga demands. So dito kasama din dito ng large scale predictions, automated processes, and pag-improve ng mga applications gamit ang analysis, human voice, and mga recommendations na ginawa ng AI. Isa na sa distinct feature ng AWS is yung user-friendly platform niya na nag-a-avoid baka sa mga companies baka mag-compromise sa mga platforms na need nila. So, no AWS, which is driven by SageMaker, ay inaalaw
din yung mga developers na makapag-develop ng mas smoothly or makapag-train or makapag-deploy ng mga machine learning models ng malakihan. Pati na rin ang pag-access sa mga API na may unrestricted capabilities. So, ito yung table ng mga AI-powered tools in accordance with their function. So, pagdating sa text image, mayroon dito yung Wombo.ai, yung DALL-E 2, yung binanggit natin kanina, Wonder, Imagine, Stable Diffusion, ayan. Sa text to video naman, mayroon tayong Synthesia, Flicky, and Runway. Pagdating sa text to audio, mayroon tayong Resemble.ai, Play.ht, Descript, ayan mga applications yan sila. Sa text-to-text, meron tayong syempre ng OpenAI na nangunguna, Quillbot, Copysmith, Jasper, Copy.ai, ayan. Sa text-to-motion naman is Tree-int. So, text-to-code is ng Replit and GitHub Copilot. And sa audio-to-text, Assembly AI and Descript, while sa text-to-music is Voice Mode and Music LM. Nandito din yung mga tutorials and links para sa videos na related sa AI. So, kung gusto niyo pang matuto lalo, pwede niyo panoorin itong Introduction to AI and AI-powered tools sa YouTube. And this one is yung plagiarism checker naman. So, yun lang guys. Thank you.